Nyog mga kababayan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo sa ating YouTube channel. Ito nga ano sa tingin nyo mga kabunyog mga kababayan? Haharangin ba nila Speaker Martin Romualdez ito pong budget proposal ng Office of the Vice President ni Sara Duterte, no? Na tinatawag din nating Inday Takaw. No, si Inday Takaw, ang kanyang opisina, ang Office of the Vice President ay nag-request po ng 2.037 billion na budget proposal, di ba? Yun ang kanyang nire-request na budget para sa 2025. Itong 2 billion mahigit. Billion po hindi milyon. So sinasabi ng DBM, ito pong budget request ni Sara Duterte ay mas mataas kaysa last year. Kasi last year 1.87 billion po. Pinag-usapan natin dito billion. So anyway, maraming technicalities ito. Pero ito nga ang reaction natin dito. Ito na naman tayo, no? 2 billion. 2 billion po ang budget na hinihingi ni Sara Duterte. Ang unang tanong kasi dyan, haharangin ba yan ng mga congressman dyan sa House of Representatives na syempre ang speaker nila dyan si Martin Romualdez. Pangalawang tanong, mga kabunyog, mga kababayan. Ito bang 2 bilyon na nire-request na budget ng opisina ni Sara Duterte ay talagang mapupunta sa kapakanan ng taong bayan? Ito ba'y magagamit ng tama? Yan ang mga tanong dyan di ba? Yan ang mga tanong po dyan. Ito ba'y papakinabangan talaga ng sambayan ng Pilipino? Itong 2 bilyon na ito, kayo, anong tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Diba? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo kasi mga kabunyog, napakadali talaga sa mga opisyal ng gobyerno mag-request ng pondo, mag-propose ng pondo sa kaban ng bayan. Napakadali sa kanila yan. Napakadali rin sa kanilang gumastos. Napakadaling gumastos. Alam nyo, pagdating sa usaping pondo kasi, sa totoo lang po hindi naman paninira. Sirang-sira na yung pangalan at reputasyon ni Sara Duterte. Hindi pa tayo nakaka-move on kasi sa 125 million na budget na ibinigay sa kanya ng Malacanang. In fact, ni-request niya yan kay Bongbong Marcos Dinownload yan. May mga question pa nga dyan sa 125 million. Yung pagkaka-transfer po niyan mula sa opisina ng presidente papunta sa OBP kay Sara. Pero yung 125 million na yan, ang alamat ng 125 million, ginastos lang po. Winaldas, nilustay. Ano bang gusto nating word dito? Winaldas, nilustay. Sa loob lamang ng 11 days. 125 million. At lagi natin pinapaalala sa ating mga vlog, pag ang pinag-uusapan si Sara Duterte, alam nyo, nung siya'y mayor ng Davao, during COVID po, I think nagsimula yan, 2019, 2020, 2021, 2022. Nagre-range po na ang kanyang confidential fund pa lamang nung mayor siya ng Davao, 480 million. Mas malaki pa po yan sa 125 million Kulang-kulang kalahating bilyon. Ang kanyang confidential fund. Grabe po, confidential fund yan. Mayor to ng Davao Hindi pa yan yung kabuang budget niya sa City Hall. Confidential fund lang. Nung panahong mayor si Sara Duterte. Siyempre, nung mayor siya, yung tatay niya naman ang presidente ng Pilipinas. Grabe, no?
Yan po. Ngayon, 480 million, taon-taon. Hindi po once na bigayan yan. Taon-taon. Kahit may COVID, kahit may pandemic. Yan po ang budget ni Sara Duterte. Tapos, iba pa itong 125 million. Ngayon, humihingi siya ng 2 billion na budget ng Office of the Vice President. Ito tignan nyo rito. Sa 2 billion na yan, para sa 2025, 188 million mapupunta sa personal services. Ito na yung mga, hindi ko alam kung ano itong personal services na to. 1.79 billion. Ito na yung ano nila maintenance and operating expenses. Napakatindi po. Yung tinatawag nilang MOOE. Maintenance and other operating expenses. MOOE. Naku, paborito yan ng mga opisyal ng gobyerno. Diyan kumukuha ng pang-kape, pang-gasolina, pang-hotel, pang-lustay, pang-waldas. Totoo po yan. Hindi lang naman yan sa Office of the Vice President. Bawat opisina ng gobyerno, kahit congressman, gobernador, mayor, vice mayor, ayan po. Konsehal ng bayan, bokal, mga line agencies, mga direktor, undersecretary, secretary, may tinatawag po tayo na bahagi ng budget, MOOE. Anong ibig sabihin nun? Maintenance and other operating expenses. In short, budget, sana pang maintenance at pag-operate. Pero nakakalungkot po mga kabunyog, yung MOOE na yan ay nagiging budget pampasarap buhay ng mga matatakaw na opisyal ng gobyerno. Tamaan na ang tatamaan na. Totoo naman yan at yan po'y hindi alam ng napakaraming Pilipino. Na alam nyo, kahit yung pangkape ni congressman, pag magta-travel si congressman, pag sasakay ng eroplano si mayor, mag-hotel si governor at ang kanyang mga alipores na mga inutil. Diyan po kinukuha yan sa maintenance and operating expenses, yung MOOE na yan. Pasarap buhay expense po yan no? Pero in the real sense talaga, kailangan to talaga. Sana, kung totoong sa pag-ooperate or para magampanan ng tungkulin nila. Di ba? Kung totoo, halimbawa yung congressman, kukonsultahin niya yung kanyang bayan, kamusta na ba? Pupunta si congressman doon, yun, gasolina. Hindi naman ganun lang nangyayari Di ba? Ngayon, sa Office of the Vice President, ang MOOE ni Sara Duterte Inday Lustay, ito po 1.79 billion lang naman. Anak ng Pasig talaga, no? Daming pera. Daming pera. 56 million yung capital outlay niya. Sus Mariosep. Pag sinabi niyo capital outlay, ito yung binibili ng mga equipment, asset, pag-aalaga ng mga asset, 56 million gagatiting. Pero mas malaki talaga ang budget niya sa MOOE na yan. Yan nga yung sinasabi natin, diyan na nagkakalustayan ng pera, nagkakawaldas-waldasan ng pera. Yan po, diyan kinukuha yan. Ito po, sa office pa lang ni Sara Duterte. Nakakalungkot po. Alam nyo, ginagawa pa lang ang budget. Halimbawa, budget for 2025. Ngayon, pinag-uusapan yan sa Kongreso. Aprobahan nila yan. So, magsasubmit ng proposal yung mga budget ng mga congressman, ng mga department. Kanya-kanyang submit ng budget yan. Diyan na po pinag-aaralan sa paggawa pa lang ng proposal ng budget kung paano nanakawin ang kwarta ng bayan. Kumbaga yan po ang blueprint kung paano nila nanakawin ang pera ng bayan. Totoo po yan, mga kabunyog. Bago natin banatan si Sara Duterte, inilalatag ko lang po yung mga masaklap na mga realidad at katotohanan sa ating sistema ng budget na hindi ito nauunawaan ng maraming Pilipino. Kaya ito, pinapaunawa natin sa paraang madali lang
unawain. Yung mga budget po na inaaproba ng Kongreso at ng Senado, yan po ay mga mula sa budget proposal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba't ibang mga public official. At pag nagpo-propose sila ng budget, halimbawa yung congressman, yung lahat po yan, kinoconsider nila, syempre, paano ba sila makakapagnakaw? Ano pong ibig sabihin? Saan ba tayo gagawa ng tulay? Saan ba tayo gagawa ng kalsada? Gagawa ng ganito. Sino kontraktor? Magkano ang percent? Magkano SOP? Yan po, talamak yan sa DPWH. Pero lahat ng agency ng gobyerno may magnanakaw. Maniwala kayo. Saan ba tayo bibili ng gamot? Sabi sa DOH. Sino supplier ng gamot? Saan tayo bibili ng vaccine? Sino magsusupply ng mga kama, ng mga bedsheet sa ospital? Ganon din sa DepEd. Lahat po yan, budget pera. Galing po yan sa kaban ng bayan. Pinopropose yan. Kaya lang, pag nagpo-propose yan, kinocompute na ng mga magnanakaw, magkano ba nanakawin ni congressman? Magkano kay mayor? Sinong kontraktor? Ito kontraktor natin kasi ito, may 30% dito, may 10%. Ganun po yun. Blueprint yan ng pagnanakaw. Ang tawag nga dyan, pag Malacanang na nagsabit niyan, yung proposed budget, tinatawag na National Expenditure Program, NEP. At yung NEP ni Sara Inday Lustay ay 2 billion lang naman. Napakasakit, Kuya Kulex. Hindi na Eddie, no? Maraming din nakaka-relate kay Kuya Eddie. Kuya Kulex na lang, napakasakit. Kuya Kulex. Kung paano nasaan ang pera ng bayan. At tayo hindi nagsisinungaling. Kaya nga alam nyo, bago na tayo dadako kay Inday Lustay, ito muna. Kaya nga nag-react na si Mayor Magalong, di ba? May ginawa pa si Mayor Magalong na grupo. Yung laban sa korupsyon. Si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Sabi niya, pag upo niya, ako'y inoopera ng 40% sa project. Nagulat siya, inoopera na siya ng suhol. At ang suhol po niyan is, mayor siya ng Baguio City. By the millions po, 40%. Hindi kung 100 million, 40 milyones agad ang nakay mayor. Mayor lang yun. Yun yung kwento ni Mayor Magalong. At hindi niya yun, kumbaga nasusuka siya sa sistema. Hindi matim ng kanyang budhi. Kasi ito naman si Mayor Magalong, matinong tao naman to eh. May konsensya, di ba? Hindi niya maatim na ganun pala, kadumi ang kalakaran sa gobyerno. Nakita ni Mayor Magalong. So siya talaga nagkukwento, di ba? Kaya lang, it's a lone fight, sabi nga. It's a very lonely advocacy. Mahirap kasi iiwanan ka sa ere ng mga trapo. Pagka ganyan, lalabanan mo yung sistema nila na bulok. Kaya itong paggagawa po ng proposal ng budget, dyan po pinag-aaralan. Ang main consideration dyan, ito ba yung pinaka-best sa taong bayan? Dapat ganun. Yung consideration sa paggawa ng budget. Ito ba yung programa na to, ang marami bang makikinabang dito? Magagamit ba ng wasto ang pera? Pag ito, ganito ang gawin natin. Sana ganun na mga konsiderasyon. Makakatipid ba tayo? Makikinabang ba ang tao? Sulit ba? Kung ganun sana. Ang budget proposal, maganda yan. Pero hindi ganun eh. Ang budget proposal, magkano kaya magiging akin dito? Ilang percent kaya? Sino kontraktor? Baka aagawan pa ako nito. Away po yan ng mga buhaya sa kaban ng bayan. So, kaya yung National Expenditure Program, yan po'y blueprint ng pagnanakaw. Yun ang napakasakit na katotohanan. Pinaplano pa lang ang budget, alam na kung paano nanakawin. Time and again, paulit-ulit po mga kabunyon. Kaya ito, tignan nyo kay Sara Duterte. Noong 2024, ang kanyang budget, 1.8 billion. Ang tanong, may natutulungan ba? Madami daw opisina ang Vice President, di ba?
Pero tignan nyo nung bagyo, naglamierda sa Germany. Nasaan ang OBP dyan? Hindi ko maramdaman eh. 1.8 billion, saan kaya napunta to? Last year. O ngayon, 2 billion ang kanyang propose. 2 billion, saan niya gagamitin? Ay, maintenance and operating expense, MOOE, 1.79 billion. Almost pala yung kanyang budget, mapupunta lang sa operating expense niya. Siyempre, magbibigay yan ng konting gamot, konting tulong, pero may nakaw yan. Nakaw is the word. Ganyan kasakit, no? Pero billion ito eh. Ang 1 billion po ay 1,000 milyon. Hindi pa nga napapaliwanag ni Sara Duterte yung 125 million na winaldas niya lang in 11 days. Ngiting aso lang siya. Wala siyang specific na paliwanag dyan. Pero, ganun talaga eh. O, si Polong Duterte, natatandaan niyo si Polong? 51 billion po ang pork barrel niyan sa loob ng 3 taon. Pinakamalaki. Siyempre, nakuha nila yan noong panahon ng tatay niya. 51 billion. Saan napunta? Alam nyo ba ang 1 billion? Makakapagpatayo na tayo ng isang maayos na ospital niyan. So kung 51 billion, kung hindi na lang yung pinagnasaan nila, 51 ospital na yan. Ilang eskwelahan na yan. Ilang computer na ng bata yan. Di ba? Pwede na rin puhunan yan sa industrialisasyon para ang gobyerno mamuhunan ng mga pagawaan para may trabaho ang tao. Pwede na rin ipantulong yan sa mga OFW, sa mga magsasaka. Yung totoo, ang nangyayari, sa pangalan lang, yung budget natin, kagaya kay Sara Duterte, sa pangalan lang, maganda ang budget. Sa actual, maganda ang pangalan, ganito, ganito, ganito. Sa actual, nilulustay naman, hindi naman Pilipino ang nakikinabang. That's why, tignan nyo, may matinong ospital ba sa Pilipinas? Wala. Meron, yung private. Ano ba yung standard ng matinong ospital? Yung hindi siksikan, hindi yung pagpasok mo. Kahit mahirap ka, may aircon, maganda ang kama. Pero hindi, yon sa private mo lang makikita yun. Ang mga ospital sa Pilipinas, ang karaniwan, siksikan, kulang sa doktor, kulang sa nurse, kulang sa kama, kulang sa room. Tapos maiinit ang ulo ng mga nurse kasi kulang nga sila. Hindi mo rin masisi ang mga nurse at doktor. Mababa rin ang sahod ng mga doktor at nurses sa mga public hospital. Totoo yan. Bakit? Kapos sa budget. Nasaan ang budget? Nasa buhaya. Wala yung serbisyo sa tao, di ba? O, tignan nyo. Anyway, ang topic sana natin si Sara Duterte, pero pinapaliwanag ko nga ang budget eh. Tignan nyo, kaya naman ang bawat estudyante magkaroon ng libreng laptop. Bawat estudyanteng high school hanggang college. Kaya, i-challenge natin, kayang ibigay yan. Lahat ng college na mahihirap at mga high school student, wag na elementary, high school student na lang, tsaka mga lahat ng nagka-college, kaya naman bigyan ng gobyerno ng libreng laptop. Bawat isa. Totoo yan, kaya yan. Pero ba't hindi kayang ibigay? Kasi nga, nasa ng pera, nasa buhaya. Nasa mga walang kwentang project na ang gawain lang ay magnakaw. Kagaya ng flood control project na wala namang kinokontrol na baha. Flood control project na para maiwasan ng baha, pero hindi naman naiiwasan ng baha. Hindi naman nababawasan. In fact, ang bumabaha, kwarta sa bulsa ng mga mandarambong. Yung flood control project, hindi lang naman sa panahon ni Marcos yan. Sa panahon pa ni Cory ba, meron, ni Erap, ni Gloria, ni Ramos, sa panahon ni Pinoy, sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Marcos, yung flood control project na mga lecheng flood control project na yan. Bumaba yan ang pera sa bulsa ng mga masisibang politiko at opisyal. Yan po yan.
Kaya hanggang ngayon, tignan nyo yung ospital, yung eskwelahan, yung palengke, yung facilities natin, wala. Yun ang totoo. O, example ko nga, si Sara Duterte, 2 billion. Anong pakinabang mo kay Sara Duterte? Puro kapeste yan ang ginawa sa DepEd. Umalis na ng DepEd. May nabago ba? Meron bang achievement man lang na tumaas yung kalidad ng literacy rate ng, di ba? Yung, kumbaga, tumaas man lang ba ang quality ng edukasyon? Nagkaroon ba ng maayos na eskwelahan? Wala naman din eh. Wala. Nga. Oh, Office of the Vice President. Eh, nung bagyo nga lang eh, nagliwaliw sa Germany eh. Ha? Dapat dito, zero budget dito. Zero. Kuha ko lang. Huwag nilang bigyan ng budget si Sara. Wala namang silbi eh. Di ba? Ang problema, kailangan mo pang paswelduhin yan eh. Kasi obligado, nasa batas, paswelduhin mo. Yun ang masakit dyan eh. Kahit walang silbi, babudgetan. Ang problema talaga natin sa ating sistema sa budget, nakaw talaga ng nakaw ng nakaw. Alam nyo, kung i-discuss ko lang ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno, mga kabunyog, maano po, malulula kayo. Ganun yung masabi. Naku, walang konsensya pala ang mga nasa gobyerno. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya kayo, yung mga galit sa mga reklamador na vlogger na kagaya ni Kulex, ba't tayo nagre-reklamo? Eh gusto natin matino yung paggamit ng pera ng bayan eh. Oh, tignan nyo si Sara Duterte ha. Ulitin ko. 2 billion ang kanyang nare-request na pondo, 8% na mas mataas. Ang tanong, tumataas din ba ang serbisyo niya? Oh, 1.188 million personal services. 1.79 billion maintenance operating expenses. Grabe, no? Kahit magkaaway yan, hindi yan magkaaway sa paglustari ng pera ng bayan. Kaya dapat, tayo bilang Pilipino, wala na tayong kakampihan dyan sa Marcos, Duterte, Romualdez. Dahil pagdating sa paglulustay ng pera ng bayan, magkakasama yan. May nakukulong bang congressman? May nakukulong bang senador? Wala. Si Enrile, si Jinggoy, tsaka si Ramon Revilla. Mga nakalusot po yan sa Napoles pork barrel scam, pero ang daming ebidensya dyan. Si Enrile, tignan nyo, nakabalik pang Malacanang. Wala pong nakukulong. Kung may makukulong man, yung mga maliliit na opisyal, mga staff, mga maliliit na opisyal. Pero yung mga big fish, wala pong nakukulong sa pagnanakaw. Kaya, kahit may commission on audit na, marami naman taga-COA, matitino. Yan pong nag-o-audit, nagbabantay ng pera ng bayan. Pero, wala pa rin eh. Binabaliwala lang yung mga audit report. Halimbawa, kagaya kay Bongo, binigay yung kontrata sa kanyang tatay at sa kanyang kapatid. Illegal yun, bawal yun. Oh, 'di ba sa Davao City sa kapatid ni Bongo at sa tatay niya binigay ang kontrata, nagkakalaga ng 6 billion, madaming kontrata po 'yun. Makukulong ba yung mga magnanakaw na 'yan? Wala. Pero alam natin, kaya binigay 'yan sa kapatid at tatay ni Bongo ang mga kontrata sa Davao City Hall nung panahong mayor si Duterte at siyang assistant diyan. Precisely paboran ang kanyang pamilya para yung pamilya yung kumita. Di ba? Bakit? Sasabihin ni Bongo, hindi ko alam yan. Daan-daan ang kontrata ha, hindi lang 10. Daan-daan ang nakuha ang kontrata ng pamilya ni Bongo dyan. Hindi po pinsan, hindi distant relative. Tatay at kapatid. Tapos sasabihin ni Bongo, wala siyang kinalaman. Sinong maniniwala doon? Di ba pag nanakaw yan? Dahil yung interest ng bayan, di ba? Maniniwala ka na sa bawat project na yan, ilang daang kontrata, puro yung kumpanya ng tatay ni Bongo at kapatid ni Bongo ang nananalo sa bidding. Ano yun? Magaling ba siya? O, kung sana isa-dalawang kontrata lang pwedeng sabihin talagang, hindi, binibidding yan. Ano yun? Puro panalo sa bidding. Ibig sabihin, kahit yung mga bidding na yan, katarantaduhan yan, hindi yan totoo.
Luto na yan, di ba, mga taga Bids and Awards Committee na mga kapitolyo, munisipyo at mga ahensya ng gobyerno. Alam nyo naman yan eh. O, yung mga nagtatrabaho sa Bids and Awards Committee, mga tao-tao lang ng politiko yan, ng mga direktor nila. O kung sino pa man, opisyal na gobyerno. Wala namang bidding. Sabuatan yan sa pagnanakaw. Anong bidding? Sabuatan sa pagnanakaw. O, hindi, yan ang totoo dyan. Sana may nanonood sa atin dito, mga taga-munisipyo at kapitolyo o mga nagtatrabaho sa opisina ng gobyerno. Mag-aminan tayo. At bakit nagiging normal ang pagnanakaw? Eh, paano wala ng konsensya yung maraming Pilipino? Oh, kahit papel, kahit ballpen na lang ang bibili ng gobyerno, may nakaw pa rin. O, edi kay Sara Duterte, ano sa tingin niyo yung 2 billion ni Sara? Nanakawin din to eh. Maniwala kayong hindi nanakawin to, nanakawin yan. Pero ang sinasabi ko, hindi lang naman si Sara Duterte to. Kahit yung mga congressman na yan, lalo mga political dynasty na yan, mga magnanakaw lahat yan. Kaya nga yung mga political dynasty, o congressman yung asawa, gobernador, yung anak, mayor, o dynasty, mga magnanakaw yan, nanakawin nila ang budget. Sinasample lang natin si Sara Duterte, 2 billion, pataas ng pataas. Tanungin nyo si Benjamin Magalong, di ba? In fact, tanungin nyo ang COA. Ang dami nilang nasisilip na hindi sana pwede. Pero hindi naman nakakasuhan ng ombudsman o nakakasuhan, nakukulong ba sa korte? Gagaling ng mga abogado ng mga magnanakaw na politiko? Ito naman mga abogado na to, magagaling na abogado, paano nyo nakokonsensyang ipagtanggol yung mga magnanakaw na politiko na yan? Nananawagan din ako sa mga abogado. Pag alam nyo naman magnanakaw yung politiko, huwag nyo ipagtanggol. Diba? Kung may konsensya kayo mga kayo, problema, sabi, trabaho lang naman yung kulex. Bakit? Sa trabaho mo, you can choose naman. Pwede ka mamili kahit trabaho. Piliin mo yung mabuting trabaho, hindi yung dahil abogado ka. Pagtatanggol mo yung isang governor o congressman kahit magnanakaw, bakit wala ka bang choice bilang abogado? Ganun yun eh. Ang ibig sabihin, ba't walang nakukulong? Ang gagaling ng mga abogado eh. Kahit alam ng mga abogado na yan, na magnanakaw yung kliyente nila, sampalin mo ang mukha niyan kung di totoo. Alam na alam mismo ng abogado na magnanakaw yung politikong kliyente nila. Kaya lang, wala na yung konsensya eh. Pagtulog yan sa gabi, pera lang nasa isip niyan. Nasa ng konsensya. Kaya tayo, believe tayo sa mga abogadong kagaya nila. Luke Espiritu, nila Chel Diokno. Bakit? Mga mabubuting abogado, hindi nagpapayaman. Pero, tingnan niyo ibang abogado. Sus Panelo, yung pang isang abogado nila Kibuloy, nila Sus Mariosep. Diba? Mga abogado ng mga kung sino-sino dyan. Ay, ang ibig ko sabihin, pinag-usapan kasi budget. Ano to eh, lahat buong sistema eh. Yung example lang si Sara. Sara Duterte, 2 billion ang budget ni Sara. Pero ito ba, mapupunta ba ito sa taong bayan? Hindi. In fact, kahit wala namang budget, kasi mo yung Sara Duterte yan, 2 billion na yan, igawa mo ng eskwelahan to direkta, mas makinabang ang tao. Kahit walang vice president, mampadagdag lang ng palamunin, tsaka magnanakaw eh. Bawasan natin ang mga congressional district. Kahit naman sa isang probinsya, isa na lang sana ang congressman eh. Parang mas maganda pa. Bakit? Halimbawa ko lang. Di bawas ang magnanakaw. Ganun din yun eh. Meron ka nga 300 congressman, puros naman magnanakaw. Di lalong perwisyo. Pero bawasan yung opisyal ng gobyerno, kahit 10 lang yan, pero matitino, mas mabuti pa. Di ba? Pero wala eh, ganyan yung nasa batas eh. 300 talaga ang congressman. Sinamahan pa ng party list, binalasubas pa, pati party list. Kahit party list, trapo din. Di magnanakaw pa rin. Kaya ganyan ang buhay natin sa Pilipinas. Yung opportunity, wala. Nasa mga politiko at mga kasabot na mga negosyante. Kagaya nila Villar. Pinakamayamang pamilya na tatakbo pang mayor ng Las Piñas eh. Di ba si Cynthia Villar? Bakit ba yan nagkukunyapit sa pwesto? Katanda-tanda na. Kaya dami-dami ng kwarte. Ayaw pang maglubay. Magme-mayor pa daw ng Las Piñas, lalabanan yung pamangkin niya. Sus Mariosep. Yung anak ng kapatid niya, yung April Aguilar.
O di magtiyahin yung maglalaban sa Las Piñas. Ganyan kaswapang eh. Tapos ang ipapalit ni Cynthia Villar sa upuan niya sa Senado, yung Camille Villar naman na nagkalat ng pagmumuka naman sa mga poste. Sabi ko, ano klaseng mga tao to? Walang kabusugan. Wala na kasi yung konsensya. At ang mga Pilipino, ina-idol to mga politikong ganito. Kaya tayo sa bunyog, sa totoo lang yun eh. Di ba? Oo. Bakit ba yan mga political dynasty, mag-asawang mayor? Bakit ba yan mag-asawa na yan? Mayor tapos yung asawa vice. Eh di wag nyo nang iboto kasi magnanakaw yan eh. Magsasabuhatan nga yan. Precisely kaya sila hinahawakan na nila yung kapangyarihan. Mayor, governor, sila-sila na. Precisely talagang magpaano sila, hindi sila maglilingkod. Di ba? O, si Sara Duterte, ano ba sa tingin nyo? O, tatakbo pa daw senador yung mga kapatid niya, tsaka yung si Canor Duterte. Uugod-ugod na, ewan ko kung totoo yan, pero sabi ni Sara, sabi naman ni Canor Duterte, hindi daw tatakbo. Sino ba sinungaling sa dalawa na yan? Sabi ni Sara, tatakbo. Sabi ni Canor Duterte, hindi. O, di may sinungaling. O, reader, niloloko ang tao. Bakit? Makukulong ba si Bongo at Duterte sa mga ginawa nila dyan sa Parmali? Alam niyo yung Parmali, 11 billion binigay na kontrata dun sa Parmali sa panahon ng COVID. O, sinong naglakad? Sila Michael Yang na in-check. O, tignan nyo nga, makukulong ba yan? Hindi na makukulong yan. Billion ninanakaw yun eh. Hindi makukulong yan. Pinapalakpakan pa nga ng mga Pilipino. Ang nakukulong, yung nagnanakaw ng sardinas, di ba? Yung nanguumit ng mga grocery. Yan ang nakukulong sa Pilipinas, yung mga snatcher sa recto. Pero yung mga magnanakaw ng ating pambansang budget, di yan nakukulong. Kahit billion-billion, daang-daang milyon ang nakawin ng mga magnanakaw na yan, napapaikot nilang batas. Pero ito naman mga Pilipino, tayong mga Pilipino, alam nyo naman talagang magnanakaw, binoboto, ayaw nyo tanggapin. Kaya tayo sa bunyog, sinasabi natin, kailan kaya tayo mamumulat? Di ba? Dahil ang kapalit niyan, yung ninanakaw nila, yun yung para sa tao. O di kaya tayo, yung ospital natin, yung kalsada natin, yung eskwela natin, yung buong sistema ng gobyerno, sila lang nakikinabang. Yung mamamayan, hindi. Lalong dumadami naghihirap, di ba? Yun yung point ni Kulex at ng Bunyog. Di ba? Kaya, example, Sara Duterte. Maganda example talaga itong pamilya Duterte. Although, hindi lang naman pamilya Duterte yan. Kahit yung mga Marcos, yung tatay ni Marcos, madami ding ninakaw. Hindi pa nga sinosolo yung mga nakaw na yaman. Si Imelda, convicted ng 7 counts of graft. Hindi naman nakukulong si Imelda. Dapat, naghihimas ng kulungan yan eh. Hindi naman fake news yan ha, mga Marcos loyalists. Talaga namang convicted sa pagnanakaw si Imelda Marcos, 7 counts of graft. Ayaw desisyonan ng Korte Suprema, pinatatagal. Pero convicted na yan sa Sandigan Bayan. Meron pang utang na buwis ang mga Marcos. Bakit bumoboto kayo ng Marcos, ng Duterte, ng Villar, ng Cayetano, ng Estrada? Ano meron sa mga hudas na yan? Di ba? Yun sa totoo kasi. Ewan ko. Tapos ito, si Sara, tatakbo sa 2028. Ang kalaban, si Tambaluslos Romualdez. Ano pamimilian ng tao dyan? Ano pamimilian ng tao kay Romualdez at kay Sara Duterte? Wala. Kaya tignan nyo yung budget eh. Nakakalungkot lang kasi eh. Trillion yung budget natin eh. Sila lang nakikinabang. Meron mang naaambun sa tao, paunti-unti. Konting purpose, konting tupad. Kung ano-ano, tapos ginagamit pa sa politika. Napopolitika pa. Di ba? Sana magising ang taong bayan. Kaya tayo sa bunyog, maliwanag ang ating sinasabi. Di naman tayo nagsisinungaling eh. Nagsisinungaling ba si Kulex? Sige, para i-dedir ko yung mga listener natin. Humanap kayo ng pinakamatinong ospital sa Pilipinas na public. There. Turo nyo sa akin. Kulex, ito ang magandang ospital.
Ang bawat kwarto may aircon, maluluwag, may magandang kama, maraming doktor, maraming nurse, mura. Oh, meron bang ganon? Humanap kayo kahit sa Metro Manila. Dapat nga, ang best hospital natin, PGH, kasi sentro na. Manila, sentro na po yan. Yan ang ating capital. O, tignan nyo yung Philippine General Hospital kung ano itsura. Madaling araw pa lang dyan sa PGH, nakapila na tao para mga pulubi. PGH na yan. Bakit ganyan? Walang budget. Nasa mga buhaya ang budget. O, di ba? Sabihin nyo kung di totoo yan. Dapat pinaka-best hospital na yung Philippine General Hospital kasi Philippine. O. Wala. Madaling araw pa lang nakapila na ang mga Pilipino sa PGH parang pulubi. Bakit tayo parang pulubi? Kasi bawat budget natin, ito mga kagaya nila Sara, ng mga congressman, mga buhaya nasa kanila ang budget. Bakit ang mga Pilipino hindi nagagalit? Kaya tayo sa bunyog, galit na galit tayo sa mga buhaya. Kaya gusto nating imulat itong mga Pilipino. Tapos meron pang panahon, yung PGH, ipa-private nila. Mga walang hiya kayo. Hinarang lang din natin yan eh. Hospital na nga lang na mahirap yan, ipa-private pa. O, ano, hindi ba totoo yan, mga kababayan ko? Tignan nyo mga hospital nyo sa bayan nyo. Wag na kayong kakampi, Marcos Duterte, lintik na mga politiko. Tignan nyo yung katotohanan. Wala yung mga mga kunwaring paarte-arte. Wala yan. Lahat yan magnanakaw. Matagal na tayong ninanakawan. Kaya pati katinuan ng mga Pilipino, ninakaw na nila. Hindi na maisip na maraming Pilipino anong tama, anong mali. Diba? Ito, budget. Ito mga patunay eh. Talagang nanggagalayti tayo, 2 billion kay Sara. Naramdaman nyo ba yan? Yung 1.8 billion, naramdaman ba natin yan? Saan ginamit ni Sara yan? Oh. Hindi lang naman si Sara Duterte, yung 51 billion ni Polong. Yung mga budget ng mga congressman, oh, isipin nyo, sabi, may binamimigay naman daw, may scholarship. Sige, pakonti-konti. Ako nga, bakit yung scholarship, bakit dumadaan kay congressman? Dapat hindi dumadaan sa congressman ang scholarship. Dapat ang isang kabataan, kahit hindi siya lumapit kay congressman, dapat scholar siya. Dahil ang edukasyon, karapatan yan eh. O bakit dumadaan pa kay congressman at kay mayroong scholar? Hindi dapat eh. Kung ako lang tatanungin, bakit dadaan sa inyo? Pera nyo ba yan? Dapat diretso sa DepEd o sa CHED ang scholar. Walang congressman dyan, walang mayor dyan, walang governor dyan. Pakialam namin dyan. Diba? Dapat, pag gustong mag-aral ng kabataan, diretso sa CHED, sa Commission on Higher Education, o sa DepEd, o kaya naman sa mga university. O, at siya'y makakapag-aral, libre. Bakit makikiusap sa mga congressman? Hindi kailangan yan. Pero, ginagamit pa nga nila yan para ang mga Pilipino maging alipin nila. O, hihingi tayo ng mga burial. Ba't dumadaan sa mayor? Hindi na nga dapat tayo parang pulubi sa mga politiko eh. Ba't kailangan aprobahan ni ganito? Hindi naman eh. Pera ng bayan yan eh. Yun ang point ko doon, mga kabunyog, mga kababayan. Sobra. Oh. Kaya anong patunay ko? Budget, National Expenditure Program. Ginagawa pa lang po ang national budget for 2025 ngayon. Pero sabi ko nga, habang ginagawa ang budget, pinaplano na kung paano nakawin. O yung Maharlika Fund ni Marcos na pinilit, may kwenta na ba yung Maharlika Fund? Wala! Bilyon-bilyon. Muntik pang pera ng SSS, titirahin pa. O pati yung sa PhilHealth niya, tinira pa ni Ralph Recto. Walang yakang Ralph Recto ka. Yung excess fund, yung subsidy fund ng PhilHealth, ilang bilyon yun. Isinain ni Recto na naman sa national budget. Sobra daw kasi. Walang sobra sa PhilHealth. Kung gagamitin niya na pang programa ng PhilHealth sa napakaraming mga mahihirap na may sakit, na nasa ospital, mga kailangan ng maintenance, may diabetes, nagpapadialysis,
may sakit sa kidney, nagpapadialysis. Pwedeng gamitin yan ng mga mahirap na Pilipino para pakinabangan yung sobrang pondo ng PhilHealth. Anong ginawa ni Recto? Inilipat na naman. Paano? Nanakawin na naman ng mga buhaya. Di ba mapapamura ka? Konti na nga lang ang napara sa Pilipino, kukunin pa. Napakawalang hiya eh. Dapat may mga congressman sanang nagsasabi. Wala naman kasi lahat naman yan walang pakialam eh. Kaya sana iluklok nyo ang bunyog sa kongreso. Kasi sa totoo lang nakakasuka ang ginagawa. Ako sabi ko, bakit pati PhilHealth na lang? Pati nga PCSO, dinudugas eh. Di ba? Philippine Charity Sweepstake Office. O, dinudugas pa. Di ba? Diyan nagkakaso si Gloria Macapagal-Arroyo. Pinakialaman yung pondo ng PCSO. Nakulong ba yung si Gloria Arroyo? O, wala. Di nakulong. Magkakampi naman sila nila Duterte. Yan ang totoo. Sana ang sinasabi ni Kulex totoo. Ito, haharangin ba ito nila Romualdez, itong budget ni Sara? Di natin alam, away politika yan. Pero tayo, mapa Romualdez, mapa Duterte, mapa Marcos. Si Lisa Araneta, nagpapagawa ng bagong rest house sa loob ng Malacanang eh. Lisa Araneta, kapal ng mukha mo. Hindi pa sa inyo sapat ang napakaraming rest house, papagawa ka pa ng rest house sa loob ng Malacanang. Sino makikinabang yan? Ilang bilyon yan. Sa totoo lang. Kaya tayo, di man tayo Marcos, hindi tayo Duterte. Galit nga tayo sa mga trapo eh. Pare-parehas naman eh. Kasi sa Pilipino tayo, gusto natin yung pondo ng bayan. Sa Pilipino makinabang. Tignan yung housing natin. Pabahay. Wala. Mamamatay ka na lang dito nag-apartment ka. Apartment o kaya paupahan. Yan. Yan ang totoo mga kababayan ko. Sana magising kayo. Hindi lang to reklamo ni Kulex. Pang-araw-araw na nararanasan to natin mga kababayan. Sa totoo lang po tayo. Kaya ito, 2 billion, napakadlaki po ng 2 billion. Pero para kung gastusin lang nila, i-request lang nila, parang piso-piso lang eh. Di ba? Pakibasa po yung mga comments, kuya. Sabi ni Joseph Sunga. Sige, magbasa tayo ng comments ha. Salamat. Sana iba, naiintindihan tayo. Tama po kayo. May punto po kayo, sir. Sabi ni Marlon Philip Despues. Yan. Totoo yan. Magising tayo mga kababayan. Ang daming mga issue na paggamit ng pondo ng bayan. Sana magising tayo. Magising tayo. Kailangan natin ang boses, ang bunyog. Lalaban tayo sa party list. Wala tayong pera. Pero kailangan din nating manalo para itong mga sinasabi ni Kulex. Bantayan natin yung pera ng bayan. Pero alam niyo ang bunyog kung wala tayo, hanggang vlog lang tayo. Pero nakaupo ang bunyog sa Kongreso, kaya natin yan, i-expose lahat. Ito, bakit napunta sa inyo? Pero ngayon, nandito lang tayo, nag-vlog tayo eh. 300 mahigit ang congressman. Ibigay na natin yung isa para man lang sa boses natin. Bagamat ang bunyog, walang pera. Mahirap manalo sa party list. Ipanalo natin yung sarili nating boses. Ipanalo natin ang bunyog. Hindi ito para, ito lang yung konting boses natin eh. Itong ating social media. Ilang bang nanonood sa inyo? Sana i-share nyo. Mas pinanonood ng mga Pilipino yung mga nakakatawa. Pero tayo na nagsasabi ng totoo, wala, konti. 400 views, 500, swerte na makaano. Pero ito yung kailangan, di ba? Ito yung seryosong usapan. Hindi tayo nagpapatawa dito. Ito yung kailangan maintindihan ng mga Pilipino. Na sa pang-araw-araw na pagbablog natin, pinapaliwanag natin. Bakit, lagi tayo nagtatanong, bakit natin tinatangkilit ang mga magnanakaw na yan? Pare-parehas yan. Political dynasty. Di ba? Adrin, hirap ba gisingin ang taong nagtutulog-tulugan? Sabi ni
Aldrin Biel. Totoo ka dyan, Aldrin eh. Kaya, o sabi ni Ishi Bugao, puro reklamo ka lang. Hindi ako puro reklamo lang. Hindi ako puro reklamo lang. Sa totoo lang ako. Ba't kayo? Wala kayong reklamo? Ang swerte nga eh. Kaya nga, pag ang isip ng mga Pilipino hindi na nagre-reklamo, tumatawa ng napakalakas. Humahalakak ang mga magnanakaw. Eh, sabi ng mga politiko, tanga naman ng maraming Pilipino, lokohin natin, bilhin natin ang boto nila. Sabi ng mga magnanakaw na politiko, ganyan sila eh. Tanga naman yung mga yan. Di ba? Ganyan ang thinking nila. Kaya nga, kahit mag-asawa, mag-ama, tatakbong congressman, nananalo. Reflection yun na talagang alam ng mga politikong naloloko nila ang maraming Pilipino. Dahil kung matalino na tayo, ay hindi mananalo yung mga magnanakaw na yan. Ganun po yun mga kababayan ko eh. Kaya tayo, pag matinong ospital, hinahamo ko nga, magsabi kayo ng pinakamatinong ospital sa Pilipinas. Bakit? PGH, tignan nyo. Diba? Ina-example ko. Madaling araw pa lang, nakapila na mga Pilipino doon, yung mahirap. Bakit? Pulubi lang tingin sa, dapat hindi ganun eh. Diba dapat, kung matino ang ating gobyerno, kahit sa ospital na lang, ospital, example ko na lang para madali. Yung kwarto, dapat may kama, may aircon, kompleto doktor, may gamot. May ganun ba? Wala. May ganun, pero private. Pero pwede bang gawin ng gobyerno yung sinasabi ni Kulex? Pwede. Kung walang magnanakaw. Eh problema, puro magnanakaw. Di ba? Ang dali naman intindihin eh. Sige, yung mga emergency hospital, sa kahit anong probinsya, magsabi kayo, ano itsura? Tignan nyo rin yung politiko at saka yung ospital. Sample ko na lang. Ang yaman ni politiko, yung ospital parang, di ba? Ano itsura? Yan ang sinasabi ko, simpleng intindihin. So hanggang dito na lang ating vlog, ano? So, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, sa bunyog pagkakaisa, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.